our online Sunday school. I'm Ate Rafa, and again, welcome. So, ready na ba kayo to sing and dance, to hear the word, and of course, to memorize the memory verse, and to do some craft? If you are ready, so bago yun, mag-pray muna tayo. Lord, thank you for this day. Thank you for everyone that will participate sa gagawin namin ngayon. And I pray na marami kaming matututunan. In Jesus' name, Amen. So, let's start! Chug! In the land, ooh Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You got my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You got my life, you will never leave. You are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. You're never gonna leave me, never gonna leave. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. Oh, you know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You got my life, you will never leave. Lord, you are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh,
Hello kids, ako si Ate Thea. I'm gonna teach you today about ano kayang nangyari at ano ang dapat natin gawin, no, when we receive commandments from God. Makikita natin sa kwento ngayon na pag binigay sa atin ng utos, dumarating yung temptation na hindi sundin yung utos or makaligtaan agad ito at hindi sundin. At ganun ang nangyari dito sa Israelites. Despite all that God had done for them, hindi enough na malaman nila yung magagandang batas ni God hanggat hindi sila nagkakaroon ng bagong puso. At makikita natin ngayon yung pagrebelde nila, pag-disobey nila kay God. And I pray that Lord Jesus, we pray, Lord, na pag nakita namin na kami rin ay may tendency, Lord, na nagawin ang mali sa harap mo, ay kami ay magpakumbaba at humingi ng tawad sa iyo. And at the same time, Lord, sa aming paglapit sa iyo, ikaw ang aasahan namin at hindi ang sarili naming lakas. Ikaw ang mamahalin namin, ikaw ang aasahan namin na bigyan kami ng bagong puso para kami ay magkaroon ng bagong buhay. And salamat po dahil sa paglapit namin sa iyo, ikaw yung tumutulong sa amin gumawa ng tama. Tulungan mo kaming magkaroon ng takot at pag-ibig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So last week, natutunan natin yung 10 Commandments. Ngayon, yung 10 Commandments na yon, nasa taas ng bundok ng Mount Sinai si Moses habang tinatanggap niya yung 10 Commandments na yon kay God. Ano kaya nangyari pagkatapos? So, si Moses ay umakyat sa Mount Sinai to get the 10 Commandments from God. O binigay ni God yung 2 stone tablets kay Moses ng 10 Commandments niya pagkatapos nila mag-usap. At sabi dito, written with the fingers of God. So, this very first one, itong unang-unang ito ay si God mismo ang nagsulat. And then, 40 days na kasi na nasa taas si Moses. Nag-aantay yung mga tao, 40 days, 40 nights. So, yung mga tao sa baba, hala, ano na kayang nangyari kay Moses? So, sinabi nila kay Aaron, gawa mo kami ng isang idol na naglabas sa amin sa Egypt at na magli-lead us para magpatuloy sa biyahe. Feeling nila hindi nababalik si Moses. So, sumunod si Aaron at sabi niya, sige, bigyan niyo sa akin yung mga gold earrings niyo, gold jewelry niyo at gagawin natin na isang idol. So, binigay nila lahat at nag-umpisa na silang mag-party at pinorma nila para maging isang golden calf. Tapos, sigaw sila ng sigaw, celebrate sila ng celebrate. Ito ang nagdala sa atin palabas ng Egypt. Ito nga ba? Nandun ba yan? Nandun na ba yung golden calf nung lumabas sila? Wala, ginawa lang nila. Pero sumisigaw sila ngayon, ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Egypt. At sabi ni Aaron, kapatid ni Moses, sabi niya, bukas magkakaroon tayo ng piyesta. At maaga kinabukasan, nag-sacrifice ng burnt offerings na para bang kay God. At nag-party sila. Uminom sila at sinasamba nila yung golden calf na ginawa sila o ginawa nila? Na ginawa nila. Hindi yung gumawa sa kanila. At ngayon, nandun pa si Moses. At kinausap siya ni God, alam mo, bumaba ka na, may masama nang ginagawa yung mga Israelita na nilabas ko sa Egypt. At sinasabi, gumawa na sila ng idol sa shape ng calf at sinasabi na nila na ito ang naglabas sa atin sa Egypt at nag-o-offer na sila ng sacrifice. So galit na galit si God at sabi ni God kay Moses, gusto ko na silang sirain, napakatigas ng ulo nila. Pero nagmakaawa si God na, Lord, huwag mo silang sirain. Niligtas mo sila sa Egypt. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Pinangako mo na ilalabas mo sila. Gagawin mo silang napaka-great na nation. So, dinala ni Moses yung 2 stone tablets na sinulatan ni God at bumaba siya. At nung nakasalubong niya si Joshua, na assistant niya, sabi ni Joshua, parang may gera sa camp. Pero sabi ni Moses, hindi to tunog ng tagumpay, hindi to tunog ng pagkatalo, tunog to ng
pagkanta na naririnig ko. Tapos pagbaba ni Moses, nakita niya, nagpa-party yung mga tao talaga. Tapos nakita niya yung golden calf na sinasamba nila, pinagsasakripisyo niya. At yung 2 stone tablets na sinulatan ni God, sa galit niya, nalimutan niya yun. At yun ang tinapon niya sa ground at nadurog yung 2 stone tablets na sinulatan mismo ni God. At galit na galit siya, kinuha niya yung calf, dinurog niya into pieces, nilagay niya sa tubig yung mga nadurog na parts. Sabi niya sa kanila, oh, inumin niyo to. Tapos sabi ni Moses kay Aaron, Aaron, iniwan ko sa iyo yung mga tao. Anong ginawa mo? Ano bang ginawa nila sa iyo? Na nilid mo sila na gumawa ng masama. Ikaw ang leader. Nilid mo sila into disobedience, sa hindi sunod. So, sabi ni Aaron naman, kasi nakita nila ang tagal mo nang nawala. Kaya sabi nila, gusto namin ng gods na maglilid sa amin. Kaya, alam mo, nilagay ko yung gold dun sa apoy, tapos biglang lumabas yung calf. Ito ba yun? Possible ba yun? So, lumabas dun si Moses sa entrance ng camp. At sabi niya, o sige, lahat ng para sa Lord ay lumapit sa akin. At lumapit sila sa kanya. At kasama dun sa mga lumapit sa kanya ang tribe ng Levites. So, sabi ni Moses sa kanila, kunin niyo yung mga swords nyo at gawin nyo yung kaparusahan ng Diyos para sa mga hindi sumunod. At sila ay kinuha nila yung mga sword nila dahil para kay Lord sila, pinili nila na sumunod kay Lord. Labanan yung mga brother nila, yung mga kaibigan nila, mga kapitbahay nila. At sabi dahil sa loyalty nila na kay God muna bago sa mga tao, sabi sa kanila ni Moses, dahil sa pagpapakita nyo ng loyalty nyo kay God, pinili kayo ni God ngayon na maglingkod sa Kanya. At ngayon, alam natin yung mga Levites, sila yung nag-serve sa temple ni God. Yung mga priests, yung family Aaron sa loob ng temple, at yung mga Levites sa paligid ng temple. So, ngayon, pagkatapos ng pangyayari na yon, tinawag pa ni Moses yung mga iba pang tao na mag-gather. Sabi niya, nagkasala kayo, napakalaki ng kasalanan nyo, pero ngayon aakyat ako, mamamagitan at kakausapin ko si God. At umakyat uli si Moses sa taas. Lord, sabi niya, patawarin mo sila, tandaan mo yung pangako mo, nagkasala sila, hindi sila sumunod sa'yo. At sabi ni God kay Moses, sabi pa nga ni Moses, tanggalin mo yung pangalan ko sa aklat ng buhay, patawarin mo lang sila. Pero sabi ni God kay Moses, hindi, kung sino ang nagkasala, siya ang paparusahan ko. So, yung mga sumamba sa golden calf ay naparusahan ng isang plague or salot na nagkasakit at namatay ang iba, pero yung iba ay makakapagpatuloy na pumunta into the promised land, yung lupang pinangako ng Diyos na ibigay sa kanila. Kung sabi sa kanila ni Lord, sabi mo sa mga tao, umalis na kayo dito, punta na kayo sa lupang pinangako, hindi na ako pwedeng sumama sa inyo, hindi na ako sasama sa inyo, kasi pag sumama pa ako sa inyo, baka maubos ko na kayo lahat, dahil sobrang tigas ng ulo ninyo. So, nagpakumbaba yung mga tao, tapos, isa sa mga ginagawa ni Moses ay naglalagay siya ng tent, at doon niya minimit si God. At pagpapasok na si Moses sa tent, yung mga tao ay lumalabas sa tent nila at tumatayo. At pagpasok ni Moses sa tent, bumababa yung glory ni God doon sa loob ng tent at nakikita nilang lahat yon. So merong ulap na nakapalibot doon sa tent habang nandun siya. At pag nakita ng mga tao yung cloud, lahat sila mag-worship kay God. At doon sa loob ng tent, kinakausap ni God face to face si Moses. At pag umalis na si Moses doon sa tent, si Joshua, yung assistant niya, nagsistay pa sa loob ng tent doon sa very presence ni God. So sabi niya sa Bible, parang kaibigan niya talaga ni God si Moses. Ganun siya makipag-usap kay Moses face to face, kagaya ng magkaibigan. So sabi ni Moses sa kanya, Lord, sabi mo, punta kayo. Dalhin mo tong mga tao na to. Pero, di ko alam kung sinong kasama ko. Tapos sabi mo, Lord, you have found favor in my sight. Kilala kita, meron akong pabor sa... So, kung totoo yun, Lord, pakita mo sa akin ang pamamaraan mo. Pakita mo sa akin ang sarili mo para makilala kita. Sabi sa kanya ni God, o sige, my presence will go with you and I will give you rest. Sabi niya, Lord, sabi mo, umalis na kayo dito, pero Lord,
Huwag mo kaming paalisin kung hindi ka namin kasama. Mas mabuti pang hindi na kami tumuloy kaysa hindi ka namin kasama. Kasi paano ko malalaman na meron akong pabor sa iyo, Lord, kung hindi naman kita kasama? So, sabi ni God, sige, papakita ko sa iyo yung glory ko. At dadaan ako sa cleft of the rock at makikita mo yung likod ko. Kasi hindi mo pwede makita yung mukha ko, kundi hindi ka mabubuhay. So, ngayon, tinutusan ni God si Moses na mag-chisel ng 2 stone tablets dahil nga binasag niya yung una na sinulatan ni God at sinulat uli ni God yung 10 commandments dun sa 2 stone tablets na chinisel out ni Moses. So, kinabukasan, pagbaba ni Moses, nirenew nila yung covenant nila kay God, humingi sila ng tawad at present ni Moses sa kanila yung laws na binigay ni God. Na ito yung covenant, ito yung lifestyle, ito yung nasusundan nila at sa pamamagitan sa pagsunod nito, may iba sila sa mga bansa sa paligid nila. Basahin ko lang din tong character na ni-review ni Moses about kay God. Ito, sabi niya, the Lord, a God, merciful and gracious, slow to anger. Slow na siya, di ba? And yet nagalit siya kasi grabe. And abounding in love, steadfast love and faithfulness. Keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the 3rd and 4th generation. Or sa Tagalog, ang Panginoon, Diyos na mahabagin at maawain, mabagal magalit, punong-puno ng matibay na pagmamahal at katapatan na kinikip niya para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasalanan at pagkakamali, pero hindi pakakawalan ang nakagawa ng masama at kung saan ang kasalanan nila ay bibisitahin sila sa kanilang mga anak at sa anak pa ng kanilang mga anak, the 3rd and sa ikatlo at ikahapat na henerasyon. So, nirenew ni Moses yung covenant niya at tuwing at noong pagbaba ni Moses doon sa bundok, yung mukha niya nagsashine na hindi siya matignan, nasisilaw yung mga tao sa pagtingin. Tapos nung na-realize niya ganun yung nangyayari, bumababa siya, tinatakpan niya na ng veil yung mukha niya para hindi masilaw yung mga tao. So, yung glory ni God ay talagang napunta sa face ni Moses after talking with God. Balikan natin ng kwento saglit. Okay? Bakit nagstay si Moses dun sa bundok ng napakatagal? Dahil kinausap siya ni God at sinusulat niya yung 10 commandments ni God yung 10 commandments sa stone tablets. Number 2. Anong hiningi ng Israelites kay Aaron na gawin? Gumawa ng idol. Number 3. Paano nila ginawa yung idol? Saan gawa yung idol at ano yung finorm nila? Gawa sa gold at gumawa sila ng calf. Ano ba yung commandment number 2? You shall not make for yourself an image. So, dapat do not make idols. Number 5, anong ginawa ni Moses sa golden calf? Dinurog niya into dust. Tapos, hinalo niya sa tubig at yung tubig na may gold dust, pinainom niya dun sa mga tao bilang parusa sa paggawa nila ng idol. Bakit nagalit si Moses nung bumaba siya tapos nakikita niya sumasayaw yung mga tao paikot dun sa idol? Kasi alam niya yung command ni God na si God yung dapat mapapuri na nilabas sila sa Egypt. At alam niya yung command na hindi sila dapat sumamba at gumawa ng ibang idol. Si God lang yung totoong Diyos. Bakit gusto ng mga tao ng idol? Dahil akala daw nila hindi na babalik si Moses at gusto nila ng sasambahin. So, imbis na antayin si Moses, akala nila, pwede kaming sumunod sa Diyos na gawa namin. Kesa sa antayin si Moses at yung commands na binigay ni God. Sabi dito, obey my laws and rules. A person who obeys my laws and rules will live because
of them, I am the Lord. Madaling isipin na, ay naku, napakatigas talaga ng ulo ng mga Israelites. Buti pa ako, di ba? Or maisip na hindi mo mapag-isipan yung sarili mo. 40 days, 40 nights yun. Ibig sabihin, 1 month. More than 1 month and 10 days, hindi nila alam ano nang nangyayari kay Moses. Although, yung glory ni God na bumaba sa bundok, nandun pa rin. Diba? Sinong gusto mong maging sa kwento na to? Yung mga Israelites na humingi ng ibang Diyos na sasambahin? O kagaya ni Moses na lumalapit siya sa presence ni God? Kasi nagkaroon sila ng pagkakataon na lumapit pero sabi nila kay Moses, hindi Moses, ikaw na lang lumapit tapos sabihin mo na lang sa amin. So ganoon yung ginawa ni Moses. Ngayon na si Moses ang lumapit at sasabihin niya na lang, hindi naman sila nakapag-antay. Gumawa sila ng sarili ng Diyos. Si Moses na lumalapit siya sa presence ni God, paglabas niya, kumikinang yung mata niya, yung glory ni God, kausap niya si God face to face na para bang kaibigan. At si Joshua, kahit na lumabas na si Moses, nagsistay siya doon. Sobrang kumikinang yung mukha ni Moses na kailangan niyang takpan palagi yung mukha niya paglalabas siya sa mga tao. Tapos, pagkaharap siya uli kay God, wala uling harang. Ganon ka siya kalapit. Yung glory ni God, dun pa siya mas malapit kay Lord. Parang mas nahihiwalay pa siya sa mga tao. Dahil hindi niya sila makausap face to face. Dahil nga sobrang nasisilawan sila sa pagkinang ng mukha niya. Sa glory ni God na nagsistay sa mukha niya after niya makausap si God. Ako gusto ko maging katulad ni Moses. Although, uminit din yung ulo niya, 'di ba? Yung stone ni God, sinulatan ng tablets, the very finger of God, binasag niya sa init ng ulo niya. Nagkamali din siya. Pero, I hope you become like Moses to honor and obey God and be ones who will stand up for God, kagaya ng mga Levites na, alam mo yun, hindi na matutuwa yung mga neighbor nila. Sabi nila, you will turn against your friend, your neighbor, your brother, para lang i-honor mo si God. Kaya ba natin gawin yun? Na at the expense of yung pagkakakilala ng baka hindi matuwa sa atin yung mga gusto nating matuwa sa atin dahil sumunod tayo kay God. Pipiliin pa rin natin si God. Lord Jesus, I pray, Lord, that you will help us grow to honor you, to fear you. Tulungan mo po kami na piliin ka palagi sa aming buhay at sumunod sa iyo at maging greatest privilege namin ang talking with you, Father, and experiencing your presence and your glory in our lives, Father. And we will be like a friend to you. In Jesus' name, amen. God bless. Hello kids! I'm Ate Shem. I'm Ate Zoe. It's memory verse time. Our memory verse for today is Leviticus 18 verse 5. Obey my laws and rules. A person who obeys my laws and rules will live because of them. I am the Lord. Now let us read the copy 2 more times. Leviticus 18 verse 5. Obey my laws and rules. A person who obeys my laws and rules will live because of them. I am the Lord. Now let us read the copy one last time. Leviticus 18 verse 5. Obey my laws and rules. A person who obeys my laws and rules will live because of me. I am the Lord. After reading the copy 3 times, let us recite it looking at the copy. Leviticus 18 verse 5. Obey my laws and rules. A person who obeys my laws and rules will live because of them. I am the Lord. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me.
Yon. Thank you everyone for participating sa Sunday School natin ngayon. And see you again next Sunday. Bye!